Alright, so ito nga guys, pag-usapan nga natin about nga dito sa mga issue ngayon dito kay BBM naman, no? Ito nga mga kababayan, no, yung mga cabinet secretary na pinagre-resign ni BBM. Ayan, no. Ayan, no, sa News Blast lumabas sa SMNI. So ito yung mga cabinet member na pinagre-resign nga ni Marcos Jr. Ayan. Lakayan natin konti, ayan, mga kababayan, para makita ninyo. Ayan, no. News update, mga cabinet secretary na nagsumiti ng kanilang courtesy resignation letter kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, no, number 1, John Vic Rimulya. Ayan, no. DICT Secretary Henry Aguda, MMDA Chairman Romando Artes. PMMDA, no? So, ang dami. So, ito naman yung tanong dyan, mga kababayan, di ba? Ano kaya mangyayari kung lahat siya magre-resign? Nakapagtaka lang di ba? Ano po ba talaga mangyayari nito? Kasi, baka mamaya isa-shuffle lang. Alam niyo, mas maganda kung magre-resign, di ba? Palitan na lahat. Palitan ng mga mas karapat dapat na ilagay dyan sa pwesto. So, hindi ko natin alam kung ito ba'y, pautot lang na inaano ni Marcos Jr. o dapat ba natin paniwalaan? Kasi unang-unang umalma si Gadon. Wala yatang balak mag-resign. Kapit to ko talaga eh. At saka si Auntie Claire, siguro kailangan na rin mag-resign. Diba? Si Auntie Claire, no, na laging high blood baka nung sa nakaraang video niya. Diba? So kung matatandaan ninyo mga kababayan, nung nakaraan nga, diba sa interview ni Katon Ying, gusto nga nito makipag-ayos na ni Marcos Jr., diba, ni BBM sa mga Duterte. Yun ang plano niya. So, panoorin natin yung video ito. May video tayo, may iksi. Panoorin natin. Ito. Sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Oo! Parang labas sa ilong, Oo, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka hindi ko magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin na yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Kaya ba maniniwala sa gusto niya mangyari? Ako hindi ako naniniwala dun eh. Totoo lang mga kababayan, hindi ako naniniwala dun. Diba? Kung gusto mo makipag-ayos sa mga Duterte, para sa akin, ito lang hindi ba naman huli yung lahat? Pero sa lahat ng ginawa mo, di ba, pagpapadala kay Tatay Digong, kasama yung mga cabinet secretary na magre-resign na daw. Di ba? After nun, di ba, wala silang ginawa kundi yung issue ng problema ng bayan, hindi na nila nagagawa. Pero yung, alam niyo yun, yung gusto mo makipag-ayos, di ba? Yung issue ng bayan, hindi nyo natutugunan yung kahirapan. Diba? Yung, asan yung bigas sa 20 kilo? Tapos na ba? Kasi tapos sa eleksyon eh. Pinagayabang ng mga yung mga lugalista. Yung mga Ensemada vlogger. Saka mga diba? Yung lugalista, ano pa ba? Ensemada vlogger, Pulangaw. Yun. Diba? Kayo after all, wala naman silang ginawa kundi
Puro Duterte, Duterte, Duterte. Wala silang gustong gawin kundi eliminate ang mga Duterte at kakampi ng Duterte. Totoo. Diba? Yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy sa kay OJC. Una yun. At hindi lang yun, marami pang nauna. Diba? Tapos ito ngayon, yung kay BP Inday, yung impeachment. Tapos yung kay Tatay Digong. Tapos yung mga kung ano nung patotsyada nila. Diba? Kasi basta ka, kadikit ka ng Duterte, naka-align ka sa Duterte, todas ka. Kahit ano ka pa, vlogger ka pa, o ano ka pa, yung page ka, tinitake down eh. Bakit yung mga page lang ng mga DDS vlogger? Samantalang iba, halos, grabe na magmumura. Okay lang. Diba? So, sino maniniwala? Diba? So, sa dami ng nangyari, sa loob ng 3 taon, siguro, naisip nito ni Marcos Jr., ilang taon na lang yung natitira sa kanya, kalahati na lang, 3 taon. May 3 taon na lang siya. Andaan niya, may 3 years na lang siya para maging Pangulo. At hindi umubra yung gusto nila mangyari na magkaroon siguro ng diba? Magkaroon ng extended. May extend sila. At kung titignan ninyo yung mga nangyari noong nakaraang eleksyon, halos, di ba, kita nyo, ang daming natalong congressman. Ang daming natalo sa kanila, 12-0 daw, o yun. Ewan ko na lang, ayoko na magsalita ha, paano nanalo yung mga yun. Pero ako, duda ako kasi may mga nakarating sa akin eh. Ay mo, may mga kaibigan tayo sa probinsya, ang sabi nga nila 4 na senador lang ha. Isang party list. Hindi ko nababanggitin, pero yung mga yun, pasok. Pasok talaga. Pasok sa banga. Tsaka kung magre-resign, isama nyo na si Comelec, di ba? Garcia. Isama nyo na. Di ba? Kasi hindi naman niya nagawa ng maiging trabaho niya eh. Hindi, totoo lang, hindi niya nagawa ng maigi. Gulat nga kami, siyempre, tinitignan namin yung boto ni Bongo, biglang nabawasan eh. Ni Senator ko, tsaka ni Bato. Saan napunta kayo mga boto ng mga di ba, PDP laban? So, yun lang mga kababayan, binigyan lang natin ito ng reaksyon itong, yung pagre-resign nga daw ng mga tsaka yung paghingi na gusto nga daw ni makipag-ayos ni Bongbong Marcos sa mga Duterte. Ako, isa lang ko dyan eh. Tanongin nyo si Baste. Si Baste, tanongin nyo si Mayor Baste. Ay, si Vice Mayor pala. Vice Mayor na pala si Baste ngayon. Siya tanongin nyo. Diba? Ako, sigurado ako si BP Inday, iba yung sagot. Pero iba rin yung sagot ni Vice Mayor Baste. You will never be loved, Mr. President. Right?